Hello, welcome to the demo of our updated 2026 payroll template. So this one is version 3 na. So may mga few updates na ako na ginawa dito sa version na to. So dito nag-add lang ako ng another table for loan type and incentive type para naka-specify lang kung anong loan ba yon sa payslip ninyo. So like this one, naka-breakdown na siya kung anong loan type ba yan and incentives. And para consistent na rin yung data kapag naglalag kayo ng loan and incentives. And para madali na lang siyang i-group and ma-search kung ilan ba yung loan balance and ilan na ba yung na-deduct dun sa loan na yun. So, dito sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig, yung mga government deductions din natin, automated na rin yung computation yan based dun sa nakaset na basic rate. So, dito, ito yung updated kasi na government deductions. Now, kung may mga updates man sa future, pwede nyo lang naman tong i-edit. Kaya naka-unhide din siya para ma-edit nyo anytime. Then, dito sa deductions din ng SSS, PhilHealth and Pag-ibig, nakadepende siya doon sa kung ilang beses ba yung payment ninyo or yung payroll ninyo. Depende sa schedule. So, for example, kung twice a month ang payroll ninyo, madidivide yung SSS sana nila. For example, ito, 500, ano ba dapat to? Twice a month kasi ito. So, 1,000 dapat to yung sa covered ng basic rate. So, hanapin natin 20,000. So, andito na siya. So, ayan. So, 1,000 dapat yung deduction niya. So, since twice a month yung payroll, madidivide siya into two, same with the PhilHealth. So, every payroll nila, 500 yung deduction niya. Sa PhilHealth naman niya, 250. Then, sa Pag-ibig, since once a month lang yung naka-input dito, every 15th of the month, full yung deduction niya na 200 pesos. Ayan. Okay, so start ulit tayo dito sa top na table. So dito, sa first na table, dito nyo input yung start date and end date. And then kung ano input dito na start date and end date, yun yung magre-reflect na data sa summary, sa dashboard, and employees portal. So, for example, ito, kung January 1, 2026 to January 31, 2026, ang ipupul na data from the attendance is from January 1 to January 31, 2026 din. And then, yung next table naman is yung shifts. So, you can input multiple shifts dito. Just enter the time in and time out for each shift. And then, input nyo lang din yung break time for each shift. And then, yung late and OT start trigger natin. So, sa late start and OT start trigger, yun yung magiging basis kung kailan mag-start yung counting ng late or overtime total. So, for example, ito, 7 a.m. onwards, yun yung late. And then, dito sa OT naman for AM shift, 3 p.m. onwards naman yung start ng OT nila. Next, na-explain ko naman na to kanina. Sa pay period ng government deductions, specify nyo lang kung anong date. So, for example, 15th or 30th. So, ito editable din to. Pwede nyong i-specify kung anong date depende sa schedule niyo. And then, nag-add din ako ng another section or column for notes. Sa leave naman, meron na dito naka-default na vacation leave, sick leave, emergency leave, maternity or paternity leave. So, dito pwede pa kayong mag-add ng leave. Meron pa ng mga additional space. Then lastly, we have the holiday tables. Dito sa holiday table, nag-add ako dito ng additional rows just in case may mga na-miss ako na holidays or may mga local holidays pa ba kayo. So, input nyo na lang dito. You can add. So, next year, update nyo lang yung year dito. And then, don't forget to specify kung regular ba or special holiday. Since magkaiba kasi yung computation ng holidays na yan. So, next sa employee details naman. So, dito yung input lahat ng details nila, yung employee name, age, position or department, yung daily rate, and yung basic rate nila. Again, like I mentioned kanina,
kung ano yung basic rate, yun yung magiging basis ng computation ng government deductions nila. So, like this one, ayan, nag-autofill na yan. Kung mag-input pa ako dito, ayan, so mag-autofill. So, hindi nyo na kailangan mag-manual input dito sa mga colored field columns natin. Then, for tax, i-check nyo lang to, for example, na may tax deduction sila, and then input nyo lang kung ano yung percentage ng tax deduction nila. So, nag-add din ako dito ng space for the contact details, bank details, ayan. So, yan, mga yan, mag-reflect lang din yan dito sa payslip. So, ganyan siya. Okay, skip ko na itong SSS PhilHealth and Pag-ibig. So, since na-explain ko na kanina, again, pwede nyo siyang i-edit kung may updates in the future. So, now, moving on sa attendance. Dito sa attendance sheet, lahat ng mga colored field columns, ayan, ay automated. So, ang input nyo lang dito is yung date. And then, yung dun sa tags, mag-select kayo dito kung with work ba yan, day off, absent, paid leave, unpaid leave, or canceled day off. And then, for shift, kung ano yung mga naka-input dun sa start tab, yun yung mag-reflect sa drop-down. And then, kung absent, i-check nyo lang tong checkbox dito. Kung leave naman si employee, select nyo lang kung anong type of leave, specify nyo lang. And then dito sa name selection, kung ano yung mga listed na employees, sino-sino, yun yung mag-reflect sa drop-down. And then yung daily rate, kung ano lang din yung naka-register sa employee details, yun yung mag-reflect sa daily rate. So dito, input nyo yung time in, time out, break start, and break end. And then lahat na ng colored field columns na to, yan, automated yan. Mag-autofill na yung data based dun sa na-input ninyo na attendance per employee. So, dito, you can also input yung allowance. Ayan, kung may allowance ba sila per date. Next is summary naman. Like I mentioned kanina, kung ano yung set na start date and end date. Yun yung ipupull na data for summary. So, for example, January 1 to January 31, 2026 na attendance. Based sa attendance nila, ito yung earnings and deductions per employee. So, yan. Ito siya. So, we have yung work hours, yung total na amount nila or pay nila dun sa hours work nila or days work nila. Yung overtime, and then work during rest day computation, night differential, depende kung kailan pa yung night differential nila. Kung regular lang ba, holiday ba yan, ayan. So, other earnings din, we have yung regular holiday, special holiday, ayan, mga leave, incentives, and allowance. Then, kung may mga adjustments din, mag-reflect din dito sa summary. For the adjustments, may separate section tayo dito. Kung halimbawa na may mga na-miss na dun sa previous payroll nila, pwede nyo lang i-input dito sa adjustments log sheet kung saan ba. So, pwedeng sa earnings, pwedeng sa deductions, depende sa adjustments nila. Yun yung mag-reflect dito sa summary table. Then, meron din tayong mga deductions. Like yan, yung mga SSS, Pag-ibig, and PhilHealth, yung mga late, undertime, cash advance, and loan. For the cash advance tracker, ito, nakalink siya dito sa CA tracker natin. So, dito sa CA tracker, select nyo lang yung date, employee, and then kung how much yung cash advance niya for a specific date. And then, itong deduction naman, kung ilan yung ibabawas sa payslip niya. So, for example, ito, January 1, nag-cash advance siya ng 20,000. And then, dun sa payslip niya ng January 15, nag-deduct ng 500. And then, kapag nag-select ka dito, para makita ninyo yung summary, select lang kayo ng employee, and then ito na yung summary ng lahat ng na register dun sa cash advance tracker niya. Ilan yung total, ilan pa yung latest balance niya, and then yung transaction, ayan, makikita agad yung summary based doon sa selected na employee. So, kung wala, mag-NA lang yan. Okay, so balik tayo sa summary. Sa loans naman, dito siya naka-input sa my loan tracker section. So, kanina,
di ba may loan tracker tayo or loan type table tayo dun sa start tab, yun yung magre-reflect dito sa loan type na column. And then you can add description and then yung loan, kung how much yung loan niya, and then again sa deduction, parang sa cash advance tracker lang din kung ilan yung ibabawas sa payslip niya, kung kailan, and sinong employee. And then dito sa kabilang table naman, yung summary per employee, mag-select lang kayo kung gusto nyo bang i-check lahat ng loans niya or gusto nyo lang mag-select ng specific loan. So, ayan. Then dito, mag-reflect kung ilan yung total loan amount niya and then yung latest balance niya based dun sa mga nalog na deductions na rin sa payslip niya. Nag-add din ako pala dito ng another sheet for SSS loan and Pag-ibig loan. So, specify nyo na lang dyan kung ilan. So, same lang din siya ng workflow dun sa CA tracker and loan tracker. Yan. So, again, balik tayo sa summary table. Ayan, so may adjustments column din for the deductions. Ayan, then total deductions and net pay. So, sa net pay, earnings less deductions lang naman yan. So, sa dashboard, ito yung overall snapshot or overview ng payroll for all the employees. Ayan. So, meron tayong total salary for the pay period. So, kung ano yung nasa start tab. So, for example, ito, sa dashboard na to, from January 1 to January 31, ito yung summary ng payroll ng lahat ng employees. So, total salary, total CA paid or cash advance paid in this pay period, and then total loans paid in this pay period. And then, meron din tayong payroll overview, ayan, per employee, cash advance tracker, ayan, dito sa cash advance tracker, overall naman na to para may hindi nyo ma-miss yung ibang mga cash advance. Kung hanggat may balance, magre-reflect siya dito sa table na to para madali nyo lang ma-check or balikan kung sino pa yung may mga pending balance. Same with the loan tracker lang din. So, madali na lang siyang i-search later on dun sa employees portal. Okay, sa employees portal naman, ito naman yung summary per employee. So, magsaselect lang kayo ng employee and then yung selected employee ninyo, yung details niya, attendance, earnings, and deductions, lahat yan dito magre-reflect sa employees portal. So, ito, again, ang magre-reflect na dito kung ano yung selected na pay period na naka-set up dun sa start tab. So, ito yung attendance ng employee. So, ito yung selected employee ko. And then, ito yung attendance niya based dun sa naka-set up na start date and end date. Ayan yung summary lang lahat. And then, dito sa, wait lang. Ito, dito naman sa payslip, ito yung earnings and deductions niya. Ayan. And then, gross salary, total deductions, and yung net pay niya. Then, ito yung payment details. And then, kung may additional notes, pwede nyo lang ilagay dito sa add values here na space. Now, pag ipiprint nyo to, select nyo lang yan. And then, Control P. Then, sa printing option, click nyo tong selected cells. So, ayan lang. Or pwede nyo lang din screenshot and then send sa employee. Then, sa baba, ito naman yung summary per pay period. So, monthly naman to from the start, from January to December, kung ilang number days work, ilan ang undertime and late niya, ilan ang paid leave per month, and then yung basic salary niya per month. So, based dito, yun yung magiging computation ng 13th month pay ng employee. Okay, next. So, na-discuss ko na yung cash advance tracker, loan tracker, SSS loan, Pag-ibig loan adjustments. Now, for the incentives, parang dun lang din sa loan tracker natin. Nag-add lang ako dito ng type para ma-specify nyo lang, para consistent lang yung data. And then, kung ano yung mga naka-input dito, mag-reflect ulit siya sa payslip, summary, and employees portal. Sa dashboard pa pala. Yan. So, yan. Kung may mga questions, concerns, suggestions, just message us para mas ma-improve pa natin yung system. So, that's all. Thank you so much.